What's up mga idol, andito tayo ulit sa Skygo Kalilangan Bukidnon branch para dito sa Duke 110 na to. So tingnan natin yung specs niya, yung features, kasama na dyan yung price niya. Yun na yung pinakabagong mukha ng Duke 110. Swerte tayo kasi dumating dito yung bagong model na to. Pagdating naman sa seat height niya mga idol, so yung reference na lang is ako. Tingnan natin. Kapag naka-side stand is kayang-kaya mo ng mga nasa height ka na 5'2" or kaya pababa, kayang-kaya mo yung seat height na to. Kasi yung reference lang is nasa akin. So ito, nasa 5'4". So kaya kong ilapat yung dalawang paa ko. Turning radius niya is okay naman yung turning radius niya. So mahaba pa siya, hindi siya babangga dito sa katawan mo. Kaya dun sa kabila, ganun din. Hindi ka basta-basta mangangawit dito pagdating sa long ride. Makapal yung upuan. Engine specs nito, ito ay nasa 110cc. Naka-4-stroke, naka-2 valves, naka-single cylinder, naka-single overhead cam, at ito ay naka-aircon system pala. Ito pa lang ay carburetor pa. Sa power output, kaya nitong dumulo ng hanggang 6 horsepower sa kada 7,500 RPM. At pagdating naman sa arangkada, ay kaya nitong mag 6.9 Nm at 5,000 RPM. So naman yung front profile ni sa side profile niya, ganyan siya. Wala na gaanong nakalagay na decals dito sa gilid niya, maliban din sa pangalan na Duke, tapos 4-stroke sports. Tapos dito naman sa gilid is Skygo 110. Pagdating sa head, so ayan, naka-glossy dito, blue bulb type pagdating sa head niya. So ayan, pag malayuan, ganyan yung mukha niya. Kita natin yung sticker or emblem ni Skygo, ayan, S. Tapos dito sa baba niya, mayroon dito naka matte black na naka B-shape, ayan mga idol. Tapos dito, meron ditong bolt na screw. So signal lights niyan dito sa gilid. Ayan. So naka bulb type pa lang. So mas maganda sana kung naging LED para mas matipid siya pagdating sa baterya. So dito sa fender niya, ito naka-plastic din siya. So hindi naman gaanong malutong. Goods na rin ito. Pagdating sa suspension niya is traditional mga idol. Ayan o. So napakaganda dyan. Pagdating sa braking system niya, naka-disc brake na dito sa harapan. So pagdating sa gulong niya, ito ay naka-tube type pa lang. Tapos naka-Yuanqing na brand. Ayan. Tapos meron siyang size na 70 by 90 by 710. So standard. Tapos naman yung makina niya mga idol na 110. Ito naman yung ano niya, air cleaner. Makikita na natin dito sa side. So ang astig dito niya mga idol, pagdating niya dito, napaka-astig niya. Oh. Makikita natin dito yung sticker na Skygo. Tapos 110 na naka-free. Tapos dito naka-blue. Tapos pagbaba mo sa ilalim, ito naman naka-gray siya. Ito yung astig niya, dagdag astig niya mga idol. Meron siyang gray dito na glossy. Tapos dito naman naka-glossy black. Tapos naka-screw type siya ng bolt. So pagbaba mo, ganun din, naka-black din dito na glossy. Pagdating sa ilalim niya, makikita mo dito, may guard yung makina niya mga idol. Pagdating sa muffler niya mga idol, ito, muffler niya hanggang dun sa dulo, naka-matte black yan, ayan o. Matte black yan hanggang dito. So tapos, goods na goods dyan, meron na siyang heat cover na stainless, ayan mga idol. So kahit dumikit pa yung paa mo dito sa stainless na to, hindi ka mapapasok. Ano naman yung apakan ng angkas mo? So ayan, nakagoma or naka-rubber na hindi basta-bastang magbabibrate in case na umabot ka sa top speed niya mga idol. At maganda dyan, meron na siyang guard dito para hindi yung tatama yung paa mo sa loob. So kasi kung walang guard, may possible na papasok yung paa mo dito sa loob at tatama sa gulong. Gilid niya, meron siyang butas dito for aerodynamics or lusutan ng hangin. Para in case na pumasok yung hangin dito sa loob, lalabas lang dito. So naka-gray dito na color or naka-glossy gray. Tapos dito naka-glossy black. Ayan. So gray na naman ulit dito mga idol. Tapos yung sticker na nakalagay dito, ayan. So ganyan lang yung sticker niya. Yung nakalagay Duke, tapos 4-stroke sports. So ang ganda ng pagka-combination ng naka-matte black na siya mga idol. Sa taas, naka-glossy. Pagdating sa suspension niya dito sa likod is naka-double coil spring na siya. So kabilaan niya. Tingnan naman sa braking system niya sa likod is naka-mechanical drum brake siya. Pero kahit na mechanical drum brake pa yung ginamit dito, napakaganda ng stopping power nito. Kasi lalong-lalo na kung marunong ka mag-adjust nito. So napakaganda niya mga idol. So goods na goods yung stopping power niya. Pagdating naman sa size ng gulong, 80 by 90 by 17 standard. So napakadaling hanapin ito pagdating sa aftermarket. Ito naman yung fender niya sa likod mga idol. Mahaba siya. Tapos flexible. So ang goods dyan is meron siyang reflector dito. Makikita mo talaga yung plate number mo dito sa baba. At pagdating naman sa tail light niya at saka sa signal lights niya, so parehas na naka-bulb type. At sa chain niya meron siyang cover ito. So plastic. Kaya na idol kahit plastic lang para hindi lang maputikan or madumihan itong yung kadina at saka sprockets mo. Pagdating sa sprocket combination, naka-standard ito mga idol. So ibig sabihin, pwede mong gamitin sa akyatan saka sa patag. Yung susian para sa upuan niya mga idol. So pusuyan mo lang, mabubukas yung upuan niya. So parehas lang din ng decals dito. So kung ano dun sa kabila, ganun din dito yung pagka-decals na sa kabila. Makikita natin yung pangalan na 4-stroke sports. Tapos dito, Duke, mga idol, ayan. Tapos yung displacement niya, hindi na siya
lagay. Pagdating naman dito, ganun din yung apakan ng angkas mo, meron din siyang goma at meron na rin siyang guard dito. So goods na goods para hindi ka basta-basta ang tatama yung paa mo dyan sa loob. Pagdating sa side stand niya mga idol, ordinary lang, wala siyang scale switch katulad ng iba na may safety features na side stand scale switch. Pero dito sa Duke 110 wala siya. Tingnan niya ito, so naka 4 speed manual. Pagdating sa grab bar niya, ito siya mga idol nakamat. Tapos ano siya, parang meron siyang carbon pins na dumidikit talaga sa kamay mo. So dito sa upuan niya, driver, dito naman sa angkas. Tapos dito mga idol is meron siyang under seat storage na pwede mo paglagyan ng gamit mo. So ito naman yung under seat storage niya mga idol, makikita natin. So ayan. So malaki-laki na rin yung storage nito na pwede mong lagyan ng mga gamit mo. Papers ng motor or yung cellphone mo, kung kahit ano pa dyan mga idol. Tapos ito naman yung tangke niya. Meron siyang 3.7 liters tank capacity at meron siyang average fuel consumption around 54 km per liter. Pakatipid na rin sa isang 110cc mga idol na umabot ng 54 km per liter. So ito naman yung susian niya. So ayan, naka-shutter lock na. Ayan mga idol. So ibig sabihin yan, kung ipapark mo sa matataong lugar, so gamitin mo lang itong shutter lock niya, ilock mo lang, ayan may lock siya, hindi mo na makikita. So ayan mga idol, ilalak mo lang dyan. Switches niya, makikita dito sa kaliwa, ayan. So low beam, high beam, makikita natin, turn signal lights. Meron din siyang, dito, horn, tapos meron siyang choke. Dito sa kanan, makikita natin dito yung headlight on and off, tapos starting system niya na electric start. Pagdating naman sa meter panel niya, ito, meron siyang dalawang analog na meter panel. So yan mga idol, makikita natin dito yung speedometer, odometer, tapos meron din siyang turn signal lights indicator dito. Tapos ito naman yung gear indicator, neutral indicator, at saka high beam, low beam indicator. Pagdating naman sa fuel indicator, meron na rin ang motor na to. So goods na goods talaga mga idol. Ito talaga yung hinahanap ng karamihan, itong fuel indicator. Pagdating sa presyo nitong si Duke 110 mga idol, meron siyang cash na 45,000 pesos kapag SRP. Tapos sa loob ng 3 years is 1,999 yung monthly installment mo, good for 3 years. At meron ng rebates ito na 200 pesos. Ganap ka ng Skygo Duke 110. Available yan dito sa Skygo Kalilangan Bukidnon branch. So bisita na lang kayo dito para sa karagdagang detalye. Hanggang dito na lang tayo.